Kumusta mga kasaliksik? Sa kasalukuyang tensyon na bumabalot sa rehiyon ng Indo-Pasipiko, isang makasaysayang pahayag ang inilabas ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa pangunguna ni Chief of Staff General Romeo Browner. Sa kauna-unahang pagkakataon, tahasang nagbabala ang opisyal hinggil sa posibilidad ng isang Chinese invasion sa Taiwan. Ang nasabing babala ay ibinigay sa mismong anibersaryo ng Northern Luzon Command, isang pangkat militar na may mahalagang papel sa pagtatanggol sa hilagang bahagi ng bansa. Sa kanyang pahayag, iginiit ni General Browner ang pangangailangan ng kahandaan, hindi lamang para sa internal na seguridad ng bansa, kundi bilang tugon sa lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Isang senaryong dati itinuturing na malabo, ngunit ngayoy tila papalapit na sa realidad. Hindi ito basta pangamba lamang. Para sa pamunuan ng AFP, ang posibilidad ng pagkakasangkot ng Pilipinas sa kaguluhan ay hindi na lamang isang haka-haka, kundi isang inevitable consequence o hindi na maiiwasang kaganapan. Ang dahilan ay malinaw. Ang geographical na kalapitan ng Pilipinas sa Taiwan ay nagbibigay rito ng napakahalagang posisyon sa anumang magiging kilos militar sa rehiyon. Sa pagitan ng Luzon at Taiwan ay naroroon ang Bashi Channel, isang makitid ngunit estratehikong daanan ng mga barko at posibleng ruta ng mga operasyon pandagat. Sa ganitong sitwasyon, ang Pilipinas ay nagiging natural na bahagi ng strategic equation ng anumang alitan sa Taiwan, lalo na kung isa sa alang-alang ang ugnayan ng bansa sa mga bansang kaalyado gaya ng Estados Unidos. Kasabay ng babalang ito, patuloy namang lumalawak ang ugnayan at kooperasyong militar sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Isa sa mga pangunahing halimbawa nito ay ang Salaknib exercises, isang taunang army-to-army military training na isinagawa kamakailan sa pakikipagtulungan sa US Army's 25th Infantry Division na nakabase sa Hawaii. Sa pagsasanay na ito, sinanay ang mga sundalo ng dalawang bansa sa mga senaryong maaaring kaharapin kung magkaroon ng aktwal na labanan sa rehiyon. Mahalaga ang ganitong uri ng pagsasanay dahil hindi na lamang ito simbolo ng alyansa, kundi isang praktikal na paghahanda sa posibilidad ng sabayang pagkilos. Sa mga panayam, iginiit ng ilang opisyal na ang mga training na ito ay hindi lamang para sa pagpapabuti ng kasanayan, kundi bahagi ng aktwal na pagpoposisyon at pagkakaunawaan ng dalawang bansa sa harap ng mga banta. Bahagi rin ng estratehikong pagplano ay ang plano ng Estados Unidos na maglagay ng mga naval strike missiles sa hilagang bahagi ng Luzon, partikular na malapit sa Bashi Channel. Ang nasabing channel, na dating itinuturing na undefended, ay isa sa dalawang pangunahing flashpoint sa rehiyon. Ang isa ay ang Taiwan Strait na nasa pagitan ng Taiwan at Japan. Sa pagpuposisyon ng ganitong mga armas, malinaw ang mensahe ng US. Handa silang pigilan ang anumang tangka ng dominasyon ng China sa rehiyon. Ang deployment ng mga naval strike missiles ay itinuturing na isang game changer ng mga eksperto dahil sa kakayahan nitong pigilan ang galaw ng mga barko ng kalaban. Maiksi man ang range ng mga ito, subalit sa tamang lugar at panahon, maaari nitong mawasak ang isang armadang tumatawid sa karagatan. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi rin may kakaila ang bigat ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang kasunduang ito, na pinirmahan noon pang dekada 50, ay nagbibigay daan sa automatic na pagresponde ng isa sa mga bansa kung sakaling ang isa ay atakihin. Sa kasalukuyang konteksto ng tensyon sa Taiwan, binibigyang diin ng mga eksperto at tagapagsalita ng AFP ang kahalagahan ng kasunduang ito. Kapag nagkaroon ng armadong atake, kahit hindi direktang tumama sa mismong teritoryo ng Pilipinas, ngunit may kinalaman sa mga barko o eroplano nito, maaaring ma-activate ang kasunduan at magsilbing legal na batayan ng sabayang pagkilos militar. Sa kabuuan,
malinaw na ang Pilipinas ay hindi na lamang isang bystander sa alitan ng China at Taiwan. Sa mga pahayag ng AFP, sa mga galaw ng Estados Unidos, at sa mga estratehikong plano na inihahanda, tila unti-unti nang inihahanda ang bansa sa isang posibleng masalimuot na papel sa isa sa pinakakritikal na geopolitical conflict ng ating panahon. At kung mangyari man ang isang pagsiklab ng digmaan, hindi lamang kalayaan at soberanya ng mga bansa ang nakataya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng rehiyon at ng libo-libong Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa mga lugar na nasa gitna ng tensyon. Sa patuloy na pag-init ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, isa sa mga pinakakritikal na usapin para sa Pilipinas ay ang kalagayan ng mahigit 250,000 Pilipino na kasalukuyang nasa Taiwan bilang mga manggagawa. Ang bilang na ito ay hindi lamang estadistika. Ito ay representasyon ng mga pamilyang Pilipino na umaasa sa kanilang mga kaanak sa abroad. Sa gitna ng mga babalang militar at lumalawak na pagsasanay sa pagitan ng mga puwersa ng Estados Unidos at Pilipinas, pangunahing konsiderasyon ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Kung sakaling sumiklab ang digmaan o magkaroon ng direktang pag-atake, ang buhay ng libo-libong Pilipino sa Taiwan ay maaaring malagay sa alanganin. Isang posibilidad na hindi maaaring baliwalain. Ngunit hindi lamang usaping humanitarian ang dahilan kung bakit nagiging sentro ang Taiwan sa pambansang interes ng Pilipinas. Kung tuluyang mapasakamay ng China ang Taiwan, matatagpuan ang Pilipinas sa isang napakadelikadong posisyon, literal at simboliko. Sa timog, naroon ang South China Sea, kung saan aktibo na ang presensya ng mga Chinese vessels at militar, habang sa hilaga naman ay ang Taiwan, na posibleng maging isang malaking base militar ng Beijing kung ito ay sakupin. Sa ganitong senaryo, masisilo ang Pilipinas sa pagitan ng dalawang malaking puwersang militar ng China at maaring mawalan ng espasyo upang makapagsarili o makakilos ng malaya. Ang epekto nito ay hindi lamang sa seguridad, kundi maging sa kalakalan, transportasyon, at diplomatikong ugnayan. Ang mga eksperto sa seguridad ay gumagamit ng terminong geopolitical sandwich upang ilarawan ang posibleng kahihinatnan ng Pilipinas kung magtagumpay ang China sa pagkontrol sa Taiwan. Ang ganitong kalagayan ay maihahalin tulad sa isang bangkang nasa pagitan ng dalawang dambuhalang barko. Walang kalayaan sa galaw at anumang pagkilos ay maaaring magdulot ng pagkabasag o pagkadurog. Ang mga karagatang malapit sa Pilipinas ay maaaring kontrolin o bantayan ng Chinese Navy, habang ang airspace ay maaaring limitahan sa pamamagitan ng mga radar system, surveillance at missile coverage na galing sa parehong Taiwan at South China Sea. Ang ganitong stratehiya ay naglalayong pigilan ang kalayaan ng Pilipinas na magdesisyon para sa sarili at lalong pahihinain ang kakayahan nitong makipagkalakalan o makipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Hindi lamang lakas militar ang sandata ng China. Isa sa mga mas tahimik ngunit epektibong paraan ng pagpapalawak ng impluwensya ay ang paggamit ng tinatawag na soft power. Isang diskarte na hindi gumagamit ng bala, ngunit naglalayong baguhin ang pananaw at saloobin ng mga tao sa pamamagitan ng kultura, impormasyon, at propaganda. Sa kaso ng Taiwan, malinaw ang coordinated propaganda campaign ng Beijing. Gumagamit ito ng short videos, leaflets, at maging ng memes. Lahat nakasulat sa traditional Chinese na siyang ginagamit sa Taiwan. Layunin nitong ipakita ang China bilang kaibigang makakapatid at sabay na manira ng imahe ng kasalukuyang pamahalaan ng Taiwan. Sa unang tingin, tila maliit na bagay lamang ang mga ganitong hakbangin. Ngunit sa digital age, kung saan mabilis kumalat ang impormasyon at opinyon, ang ganitong klase ng kampanya ay may potensyal na baguhin ang pananaw ng publiko at unti-unting gawing katanggap-tanggap ang ideya
ng pagsasanib ng Taiwan at China. Sa harap ng mga banta, mula sa konkretong militar hanggang sa mapanlinlang na propaganda, lalong lumalakas ang panawagan sa gobyerno ng Pilipinas na manatiling matatag ang alyansa sa Estados Unidos. Para sa marami, ang ugnayang ito ang nagsisilbing panangga laban sa pagkalugmok ng Pilipinas sa ilalim ng banyagang impluensya. Ang pagkakaroon ng kasunduan tulad ng Mutual Defense Treaty ay hindi lamang simbolo ng diplomasya, kundi aktwal na sandigan kung sakaling mauwi sa aktwal na labanan ang kasalukuyang tensyon. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng kooperasyon sa US, nakakakuha rin ang Pilipinas ng modernong teknolohiya, kasanayan at suporta upang mapanatiling handa ang militar nito. Ang mga hamon sa harap ng Pilipinas ay hindi madali. Ngunit sa pamamagitan ng malinaw na pagsusuri, matalinong pakikipag-ugnayan at pagprotekta sa interes ng mamamayan, lalo na sa mga Pilipinong nasa labas ng bansa, maaaring manatiling nakatayo ang Pilipinas sa gitna ng nag-uumpugang mga dambuhala. At sa panahon kung kailan ang isang maling galaw ay maaaring humantong sa kaguluhan, ang pagpanig sa katotohanan, soberanya, at kaligtasan ng sambayanan ang dapat manatiling pangunahing layunin ng bawat hakbang na isinasagawa. Habang patuloy na sumisidhi ang tensyon sa Taiwan Strait, naging mas agresibo at teknolohikal ang anyo ng mga isinagawang military exercises ng China, partikular sa operasyon nitong pinamagatang Straight Thunder 2025A. Isa itong serye ng malawakang pagsasanay militar na malinaw na nagpapakita ng pag-usbong ng coordinated warfare ng People's Liberation Army. Sa halip na limitadong galaw lamang mula sa isang sangay ng militar, ang mga operasyon ay pinagsanib na lakas ng Navy, Air Force at Ground Forces, isang indikasyon ng mas mataas na antas ng kahandaan sa sabayang opensiba. Ang antas ng koordinasyon sa pagitan ng mga sangay na ito ay nagpapakita na ang China ay hindi lamang nag-e-ensayo, kundi aktwal na nag-aayos ng mga posibleng kilos para sa isang komplikadong kampanya laban sa Taiwan. Sa estratehikong antas, malinaw ang paggamit ng tinatawag na pincer-style movement, isang taktika kung saan layunin ng hukbo na palibutan ang kanilang target mula sa magkabilang panig upang mapuwersa itong sumuko o mawalan ng sapat na espasyo para sa depensa. Sa kaso ng Taiwan, ang pagkilos na ito ay kasabay ng paggamit ng mga aircraft carriers at pagsasagawa ng live fire drills, isang makabuluhang pagtaas ng tensyon kumpara sa mga naunang joint sword exercises. Ang mga ganitong kilos ay hindi lamang nagpapakita ng kapangyarihan, kundi isang direktang mensahe sa internasyonal na komunidad. Nahanda ang Beijing na gamitin ang lakas militar upang ipatupad ang kanilang territorial claims, gaano man ito kaagresibo sa mata ng batas internasyonal. Subalit marahil ang pinakakontrobersyal na aspeto ng Straight Thunder 2025A ay ang pagbibigay diin sa tinatawag na Fangkong, isang salitang Mandarin na hindi eksaktong katumbas ng blockade, ngunit nangangahulugang quarantine and control. Ang ganitong uri ng estratehiya ay tila nilalayon hindi upang tahasang simulan ang digmaan, kundi upang pahinain at kontrolin ang galaw ng Taiwan sa paraang unti-unting sinasakal ang kalayaan nito. Maaaring gamitin ng China ang Fangkong upang kontrolin ang daloy ng komersyo, pigilan ng mga barkong banyaga, at pilitin ng Taipei na makipagnegosasyon sa ilalim ng presyon. Ngunit sa pananaw ng mga eksperto, ito ay isang hakbang na maaaring maging tulay patungo sa aktwal na naval blockade na sa ilalim ng batas pandaigdig ay maituturing ng isang akto ng digmaan. Kaakibat ng estratehiyang ito ay ang serye ng drills na nakatuon sa identification, interception, at detention ng mga surface vessels sa paligid ng Taiwan. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, isinusulong ng China ang implementasyon ng sarili nitong Unilateral Maritime Law, isang batas na nilikha nila noong taong 2021 upang bigyang legalidad ang kanilang pagkontrol sa mga karagatan sa rehiyon.
Sa esensya, sinusubukan ng Beijing na gawing normal ang ideya na maaari nilang pahintuin, suriin, at arestuhin ang anumang sasakyang pandagat na dumaraan sa kanilang tinuturing na teritoryo. Kahit hindi ito kinikilala ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Ito ay isang direktang hamon sa umiiral na maritime norms at nagpapataas ng posibilidad ng hindi inaasahang komprontasyon. Dahil dito, hindi nananatiling tahimik ang mga kaalyadong bansa sa rehiyon. Ang Pilipinas, na bahagi ng tinatawag na First Island Chain, ay nagsimula na ring gumawa ng hakbang upang harapin ang lumalawak na impluwensya ng China. Isa sa mga tugon ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Estados Unidos ay ang pag-deploy ng mga modernong armas gaya ng Typhoon missile systems at ang tinatawag na Nemesis weapon systems sa hilagang bahagi ng Luzon, isang estratehikong lokasyon na malapit sa Taiwan at sa Bashi Channel. Ang mga sistemang ito ay hindi lamang simbolo ng kooperasyong militar, kundi konkretong hakbang upang ipakita na handa ang Pilipinas na protektahan ang sarili nitong hangganan sa harap ng agresibong kilos ng Beijing. Ang deployment na ito ay may dalawang layunin. Una, upang pigilan ang aerial access ng China sa direksyong papunta sa hilagang bahagi ng Pilipinas. At ikalawa, upang limitahan ang kakayahan ng China na kontrolin ang maritime corridors na kritikal sa rehiyonal na kalakalan at seguridad. Sa ganitong paraan, tinutugunan ng Pilipinas ang pagbabanta, hindi lamang sa pambansang seguridad, kundi maging sa ekonomiya at diplomatikong ugnayan nito sa mga karatig bansa. Sa bawat galaw na ginagawa ng China, kasunod ang mas pinatinding kahandaan at pagkakaisa ng mga bansang naninindigan para sa malayang karagatan at demokrasya sa rehiyon. Ang mga kaganapang ito ay patunay na ang tensyon sa Taiwan ay hindi lamang isyong panloob ng isang bansa o alitan sa pagitan ng dalawang kultura. Ito ay isang salamin ng mas malawak na kompetisyon para sa kapangyarihan, impluwensya at kontrol sa Asia-Pasipiko. At habang ang mga barko, eroplano at missiles ay patuloy na ipinoposisyon sa estratehikong mga lokasyon, ang tanong na nananatili ay hindi na kung mangyayari ang krisis, kundi kung paano ito haharapin ng mga bansang katulad ng Pilipinas sa isang daigdig na unti-unting hinahati ng politika at dahas.